bilang tanda ng paggalang sa Banal na Espiritu sa katauhan nating minamahal na Apo Kutsi. Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya, tuwirang hayagan kung mangusap siya. Mula pa sa simula ng tao sa lupa, tinig niya'y pinarinig, salita niya'y binaba. Hanggang dumatal ang hindi na naririnig ang kanyang tinig, subalit ang Espiritu niya, siyang nangungusap at nagbabahagi ng marapat. Halina, halina, halina kayo mga minamahal ko. Kilalanin niyo ang Diyos na hindi niyo nakikita. Ipadarama sa inyo ang Espiritu niyang buhay sa tuwina. Pagharian kayo. Sino nga bang nagugutom ang hindi maghahanap ng pagkain? Sino nga bang may sakit na hindi hahanapin ang manggagamot? Sino nga bang nahihirapan na hindi papahinga ang kanyang katawan? Sino bang nasaktan na hindi dadaing man lamang? Sino nga ba ang may tinig na nakapangungusap na hindi magsasalita? Sino nga ba ang marunong na hindi niya ihahayag ang kanyang karunungan? Sa kanyang natutunan sa sanlibutan. Lahat na ito'y nagagawa ng tao. Lahat na ito'y kayang gawin ng taong may kaisipan. Subalit, sino ang Ama na bumuhay sa tao na di man makita'y gumagawa siya? Kaya't kung kilala ng mga anak niya ang Amang bumuhay at nagpahiram ng buhay niya, pananaligan niya at pagtitiwalaan niya, di man hayagang nasisilayan ng mata, sa gaway magtitiwala siya, sapagkat batin niyang ang mga nanga siya, na tunay na makapangyarihan at tapat kailanpaman. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaumbaga, sumainyo ang kapayapaan. Noong unang panahon, sa yugto ng unang tipan, mga inatasan ng Ama, nakipagtipan siya. Nakipagniig sa pamamagitan ng tinig niya. Narinig siya, nangusap siya, at sa iba naman ay sa panaginip. Katulad nitong si Jacob, napadaan sa panaginip na siyang Diyos ng kanyang ninunong si Abraham.
Napabatid sa kanya sa pamamagitan ng panaginip na naroon siya at ang lupain na pangako sa kanyang ninuno ay kakamtin niya. Nangusap kay Moises sa pamamagitan ng pakikipagtipan sa bundok ng Horeb at bundok ng Sinai. Hanggang sa dumatalang takdang, ibinaba ang anak na nakipagtipan sa lupa. Hayagan ang nakipagtipan, hayagan ang nakiisa na nagkatawang tao. Subalit, sadyang ang tao ay masuri, mapang-uri, at maraming hinahanap. Maraming katanungan, maraming gusto na kaiba sa kagustuhan ng Ama. Kaya't itong ipinakipagtipan, ibinaba na tuwirang hayagang nangusap at nakipag-usap ng pawang katotohanan at pawang makatotohanan, hindi pa rin lahat ay nakatanggap. Subalit, sa dinami-dami ng tagasunod at sumunod, humirang at mapapalad ang mga napili na hindi rang na nakipagtotoo at natira sa 72 na nauna na hinirang. Sa panahon ng Espiritu, humihirang na hindi na ang Jesus mismo ang bumababa at nagsasabing, pinili kita. Halika dito, Juana, hinirang kita. Halika dito, Pedro, nakapangalan ng apostol ko, hinirang kita. Kundi bagkus, may ginamit, subalit maraming pagsusuri. Kung papaano ang Jesus na nakipagtipan at nakipagtotoo sa lupa ay sinuri ng mga saserdote sapagkat marurunong at bihasa sa banal na aklat. Ganon din ngayon sa panahon ng Espiritu. Susuriin ng lahat ng nagpakasunog ng kilay, ng nagpakadalubhasa sa karunungan ng banal na aklat. Subalit, ang tunay na hinirang, sino man ang sumuri, sino man ang manguri, pinagpapatuloy ang kanyang sinimulan. Kaya't mapapalad ang mga hinirang sa unang yugto ng Kristo, sapagkat mismo nakasama na. Subalit mapalad nga bang nasabi ng mga kapwa nila? Hindi. Kaya kinayamutan, kinainisan, at ani na lamang ay patayin. Sa panahon na yaon, kung batid nilang hindi ka makatotohanan, pinapatay ka sa pananampalataya mo. Kaya, ang daming pinagdaanan ng mga apostol sa pakikipaglaban sa iniwanan ng Jesus na nagpatotoong buhay ang Ama. Sa panahon ng Espiritu, marami nang nagsulputan, nagsilabas, iba't iba na nakawanihan, samahan, relihiyon na tinatawag. Alin kaya sa mga ito ang totoo? May masasabi ka bang ganap na kabanalan ang isa man lang dito? Wala pa rin, mga mahal. Kundi sa lahat ng gawain, may totoo, may hindi, may tama at may mali sa mga sumusunod, sa mga angkop na tagasunod, nangangasiwa at pinangasiwa. Kaya, nasaan kaya ang totoo? Ano kaya ang totoo? Hindi bagat ang pakikipagtutoy sa puso ninyo? Kaya sa puso madarama kung buhay ang Diyos mo. Kaya sa puso mo makikilala kung buhay sa iyo. Kaya sa puso mo mangungusap kung totoo ka sa Kanya. Kaya, may nadarama ba kayo na buhay ang Diyos nyo?
at kumikilos sa buhay nyo. Dahil pinakilala niyang mahal niya kayo sa pandamang binigay niya na pinagtiwalaan nyo at nakilala naman ninyo. Magpunyagi kayo't mangagpuri. Kaisa kayo sa Espiritu. Sapagkat anuman ang karunungan at kaalaman mo, kung karunungan at kaalaman lamang ang tatalakayin mo at susundin mo, subalit wala ka sa damdamin ng totoong ama mo, sayang ang tinalakay mo, sayang ang natutunan mo, sayang ang pinag-aralan mo. Hindi ito ang magtatawid sa iyo sa buhay na walang hanggan, kundi ang pakikipagtotoo mong relasyon sa magtatawid sa iyo para kamti ng buhay na walang hanggan. Kaya hindi lahat ng sinasabi na nagsasabing siya'y hinirang, ligtas na siya. Sapagkat kung hinirang ka man, nalihis at lisya ka sa tuntunin ng sinusundan mo at kinikilala mong Diyos, katulad ka rin ng mapagpaimbabaw na mga tao na tumatawag ng Panginoon, subalit wala sa damdamin, hindi kilala ang sinusundan. Kaya, isa ka ba sa nagpapakatotoo na nagsusumakit, nagsusumikap na talikdan ang sarili mo? Mahirap man para sa iyo, subalit alang-alang sa tinanggap mo ay gagawin at ginagawa mo? Nahihirapan ka ba sa pagtalima? Bakit? Kung totoo ang pagtalima mo, walang mahirap para kay Kristo. Nasasaktan ka ba sa binabahagi sa iyo ng kapwa mo? Bakit? Kung tunay kang lingkod, hamakin ka man ang kapwa mo, kutsain ka man ang kapwa mo, dustahin man ang pangalan mo, sabihin kung sinukat ano ka ang paratang sa iyo, masaya ka pa rin maglilingkod, sapagkat alam mo, ang Diyos mo'y buhay na sa iyo'y nagmamasid. Buhay ba ang Ama? Kaya, sa bawat araw, maligaya ka ba sa pagtupad at pagtalima? Purihin mo ang Ama. Hindi mo ganang kalooban niyaan. Ganang kalooban niyang nagahari sa iyo. Masipag ka ba at matyaga sa pagsunod sa Kanya? Purihin mo ang Ama. Hindi ganang ikaw ang masipag at matyaga. Ang Espiritong sumasayo na matyaga at masipag sa paghahanap ng mabuti, sa pagtalima, sa kabutihan, sa paghandog ng kabanalan, siyang nag-akay at nagbubuhay ng sarili mo upang matupad at gawin mo ang nararapat para sa tungkulin mo na pag-aatas na tinanggap mo bilang nakipagtotoo. Magalak ka, magpuri ka, ipagsumigaw mo ang buhay na Diyos na pinaglilingkuran mo'y kumikilos sa buhay mo. Nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang. Kaya, ikaw ay matatawag na mapalad, sapagkat ikaw ay anak nga ng iyong amang sinusundan na tunay na kaibuti ng layunin at nasa. Kaya nagagawa mo ito sapagkat nadama mo sa puso niya ang pandamang binahagi sa iyo na mula sa Kanyang Espiritu. Buhay ba ang Ama? Kaya't ang puso mo at puso niya ay pinag-isa sa pamamagitan ng pangalang Jesus na kinilala mo at tinanggap ng buong galak sa iyong buhay. Kaya masasabi mong lingkod ka ng Ama. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang. Kaya dito nasusukat ang pagiging matapat. Ang sino mang hindi nagulapi sa ganyang ginawa na nagpakatotoo, Ama ang magbibigay ng katagumpayan niya. Sapagkat
Sa ginawa niya'y dapat, sa kanyang adhikay tapat, sa kanyang pagsunod ay naging makatotohanan. Alalaumbaga, anak nga siya ng Ama. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Tinipo ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Ito ang pangalan ng 12 apostol, si Simon na tinatawag na Pedro at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo, sina Felipe at Bartolome, si Tomas at si Mateo na publikano, si Santiago na anak ni Alfeo, at si Tadeo, si Simong Makabayan, at si Judas Iscariote ang nagkanulo kay Jesus. Kaya't may kakilala ka ba na samahan na sa sarili niyang samahan ay naninira? Na sa sarili niyang samahan nagagawa niya ang siraan? Ipanalangin mo siya. Hambing siya kay Judas Iscariote. Kaya nagagawa niya yaon, nananaig ang kanyang sarili't layunin na pangsarili. Subalit, hindi ang kanyang tinanguan ang nagagampanan niya, kaya kahabag-habag siyang tulad ni Herodes at ni Judas. Buhay ba ang Ama? Kung paano si Herodes nakatindig, ay nabuwal. Si Judas naman ay nasabit ang tiyan. May magaganap din sa naghuhudas sa samahan, sapagkat ang Ama ay buhay kailanman. Kaya, bawat isa ba sa inyong magkakasama ay totoo? Magpuri kayo't magpasalamat. Hindi kayo nagpaalipin sa isang umaalipin, kundi kayo'y nagpaalipin ganap sa tunay na dapat umalipin. Walang dilit iba, Espiritu Santo. Buhay bang Ama? Katotohanan, itong sa akin tinuturan, sapagkat marapat lamang ng bawat isa na hinirang ay magkaisa, magmahalan, magdamayan, magtulungan, at huwag maging mag-inggitan. Buhay ba ang Ama? Subalit paano hindi magaganap ito? Samantalang sasalain. Kaya huwag din kayong magtaka kung mayroong samahan na mayroong hindi labos, na mayroong hindi ganap, na mayroong hindi totoo, sapagkat paanong sasalain, liligligin ang isang mga kasamahan? Sa pagtatawid ng kabanalan, sa paglulunsad ng kabanalan, sa pakikipagtotohanan sa kabanalan ng pangalang Jesus sa pamamagitan ng Espiritu. Paano rin magaganap ang Panginoon, kami po ay naglingkod. Ako po ay nanggamot, ako po ay nangaral. At doon magaganap ang sasabihin, umalis ka sa aking harapan, sapagkat kailanman ay di kita nakilala. Kaya nga huwag kang magtaka kung sa samahang nakikilala mo ay may totoo at may hindi. Sapagkat hindi magaganap ang nakatala kung lahat ay totoo at kung lahat ay tama. Kaya isa ka ba sa totoo at tama? Magsumakit ka pang gawin ang totoo at tama. Ikaw ba ang hindi? Kawawa ka naman. Ikaw ay ipa na malalaglag sa bistay. Buhay ba nga, Ama? Kaya, kung ang bawat isa'y gumagawa ng naayon sa kanyang kalooban lamang at di sa ayon sa kalooban ng Ama at ng Kristo, manghihinawa, magsasayang ng araw at oras. Lalo't higit, kawawa. Sapagkat ang ginampanan ay hindi makatotohanan.
kundi gumanap at gumawa dahil sa ganang kasarilinan. Kaya ikaw ba ay may kasarilinang layunin at nasa? Huwag mo nang ipagpatuloy. Sayang ang iyong kapagalan. Sayang ang iyong gagawin. Hindi ka gagantihan ng Ama. Paparusahan ka pa niya. Sa bandang huling, hahatulan niya ang mga anak niya. Mga minamahal, kaya kayo ba'y mga lingkod? Kayo ba'y mga tagasunod? Kayo ba'y anak ng Ama? Ano ka man? Sino ka man? Mahal ka niya? Magpakatotoo, maging tapat ka sa pagkilala at pagtanggap sa Kanya. Sa pamamagitan ng Espiritu niya, ikaw rin ang makikinabang bilang anak niya. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekaramaneyahana. 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 Kaya, may nakikita ka bang kapwa mo mapagpaimbabaw sa gawa? May kilala ka bang kapwa mo na nasusuhulan sa gawa? Huwag ka nang magtaka, sapagkat ito'y magaganap sa ibabaw ng lupa. Kung walang magiging ganito, hindi masasala ang tao. Hindi masusukat ang tao. Hindi mauuri ang tao kung lahat ay taong totoo. Kaya magaganap ang kumilala sa Ama at nakipagtotoo sa Kanya, kilala niyang ganap, tunay niyang mga anak. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya't kapag dinatay niya na ang pakilusin, ang kapangyarihan niya, at ang budhi ng mapagpaimbabaw, ay kanya nang antigin at kanya nang pakialaman. Siya rin ang mahihirapan, sapagkat magaganap kung sino nagdadala siyang mabibigatan. Buhay ba ang Ama? Kaya upang wala kang pasanit dadalhin na para sa iyo ay di mo makakayanan, ibigay mo sa Ama, makipagtotoo ka, siyang tunay mong amang walang kapantay. Kung magmahal, kung kumalinga, kung sumuri, at umangkop sa iyong buhay, sapagkat ikaw ay sa Kanya nagmula ang buhay na pahiram. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaumbaga, sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahana. 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 Natatakot po ba kayo sa mensahe ng Diyos? Dapat po matuwa kayo dahil natututunan ninyo. Sapagkat kung uutuin kayo rito sa dakong ito at sasabihin puro mabuti na hindi nyo malalaman ang katotohanan, parang pinahamak lahat ang kaluluwa nyo. At bakit naman po kayo uutuin? Makikinabang po ba sa pang-uuto sa inyo? Kaya dahil mahal kayo ng Diyos, ang totoo ang sasabihin. Buhay po ba ang Diyos? Kaya magalak ka at makipagtotoo, yamang tinutuwid ka at nais ng Ama magliwanag ka pa. Subalit kung magdaramdam ang puso mo, ikaw na may sala. Sapagkat dinagdagan mo kasalanan mo, hindi nabawasan. Bakit? Sapagkat kung ang pakiramdam mo, ikay nahihirapan, at kung nadarama mo, ikay nasasaktan, hindi ka makatotohanan. Buhay ba ang Diyos? Subalit, kung nadarama mo, ikay naaaliw, ikay nasisiyahan, ikay nagliliwanag, ikay napapayapa, ikay nagbabago. Purihin mong Ama, nagahari siya. Sa buo mong pagkatao, mula ulong talampakan, kaluluwa mo'y binuhay niya, pinasigla pang totoo, na busog na ito, pati katawan mo ay sisigla rin tao. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, pagharian kayong ganap. Nekkarameneyahana. 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 Sa larangan ng samahan, sa mga hindi ganap at totoo sa Ama, makikita mo yung pakikitungo
sa mayayaman. Subalit kapag nasa ama ka na, kilala mo, alam mo yung totoo kung paano sumipsip sa kapwa niya. Buhay ba ang Diyos? Kaya, alam niyo po, may mga tao na subukan po ninyo. Subukan lang po ninyo. Yung mahirap na pinangangalandakan ng tao, na mahal ng tao, totoo. Sa puso nila ay pinangangalandakan. Sapagkat, mahirap, wala silang napapala doon. Yan ang naganap sa Kristo. Yung sumunod sa Kristo na walang pakinabang, totoo sa Ama. Nakipagtotoo sapagkat siya nadama ng puso sa pagkilala na Diyos ay buhay. Sa pagkilala ng Jesus na naantig ang damdamin at kumilalang totoo. Subalit, subukan mo ang pinagsisigawan ng isang mayaman at yung mayaman na yun ay maghirap. Tingnan mo kung ipagsumigaw pa ng mga nagsisisigaw. Buhay ba ang Ama? Totoo po ba yan? Subukan po ninyo. Subukan ninyo. May kakilala ba kayo? Na pinagsisigawan ninyo, mayaman ito, sapagkat pinakikinabangan mo siya. At nung wala, tingnan mo kung mayaman ito, tingnan mo kung sumigaw pa yun na mayaman ito. Tinulungan ako nito. Hindi na. Baka masasala na nun kung sino totoo sa kanya, kung ilan ang totoo sa kanya. Sapagkat, dyan mo nasusukat ang totoo sa iyo. Yung sa oras ng kagipitan, ay kilala ka pa rin niya. At sa oras ng anuman, ikaw pa rin sa kanya. Kaya, kawawa naman yung mga taong tumitingin sa magagawa at maibibigay ng kapwa niya. Subalit hindi tumitingin sa magagawa ng Diyos na dakila. Buhay ba ang Ama? Kawawa naman yung mga taong umaasa sa magagawa ng kanyang kapwa. Subalit hindi umaasa sa magagawa ng kanyang Ama. Daratalang takda, maunawaan ninyo ang aking ibig ituran. Pakatandaan ninyo mga mahal ko. Daratalang takda, mawawawaan ninyo ang hinahayag kong ito sa inyo. Sapagkat doon mapapatotohanan ang totoo sama, nakipagtotoo sa Kristo, totoong sumusunod sa kanyang Espiritu. At ang hindi ganap at di pa dapat at hindi nakipagtotoo, patotohanan ng Ama kung sino ang totoo na kanyang mga anak. Sapagkat, tandaan po ninyo, marami pa ang magaganap. Kaya ikaw, ang hangarin mo, yung mayroon ka, maging masaya ka, at makilala mo ang Ama. At habang kinikilala mo, nangangalaga siya sa iyo, pinangangalagaan ka, at di pinababayaan ka, kaysa pinahahalagahan mo ang kung anuman na darating pa sa iyo, na hindi mo namamalayan kapag gumawa siya ng paraan, yung inaasahan mo, na higit pang yaman, na higit pang ibibigay niya, mabibigo ka. Kaya mas mabuti ang inaasahan mo siya ang pagtiwalaan mo sa hindi mo inaasahan na may binibigay siya, sapagkat siyang katotohanan at siyang totoo at siyang Diyos na makagagawa ng lahat. At siya ang pawang katotohanan, sapagkat kung minsan mayroong katauhan na wala siyang inaasahan, subalit nagigitla siya, ang Diyos niya ay kumilos dahil totoo siya. Nakipagtotoo siya sa Diyos na kumikilos sa ibabaw ng lupa at sa buong sandaigdigan ay may magagawa. Subalit, sa taong umaasa sa kanyang gagawin at may gagawin pa at may bibigay pa, kapag binigo siya, manginginig siya, manghihina siya, mawawala pananampalataya niya. At doon makikita ang totoong mananalig at mananampalataya, ang totoong sama at kumikilala sa Ama. Sapagkat ang sanay sa hirap at naghirap, kapag nakalasap
ng iba yung sangkap na binigay ng Ama, siya'y nagagalak. Mga mahal, katotohanan, kung aasahan ninyo ang Ama, siyang kikilos sa buhay nyo. Kung aasahan nyo kapwa nyo, maaring mabigo kayo. Subalit, kung patuloy ang pananaw ninyo, maliwanag ang Ama, ang siyang kikilos sa buhay nyo, kailanman kayong kumaasa sa Kanya, kailanman kayong kumikilala sa Kanya, kailanman kayong tumatawag sa Kanya ng totoo at tapat, ay di kayo pababayaan. Sapagkat siya ang kayang pumatay ng buhay ng tao at ng kaluluwa. At siya rin ang kayang bumuhay ng laman at kaluluwa. Si Conching ay walang batid. Si Constancia ay hindi batid. Ang sa akin sa inyo ay tinuturan. Kaya't kung kayo'y totoong nakikinig, kayo'y may mayuulat na marapat sa damdamin, at kayo'y may matatanggap na pawang katotohanan na sa inyong kaluluwa, pakinabang na mainam. Kaya nga magalak, magpuri kayo na mga matapat, na sa may kumilala, sa Kanya'y tumanggap, at sa Kanya ay naging ganap. Nekkarameneya hanam, nekkarameneya hanam, nekkarameneya hanam. Holy karayala, nekkarameneya hanam. Buhay po ba ang Diyos? Ay buti ng Ama kay dakila niya, wagas at tapat ang pag-ibig niya. Walang mali, magpakailan pa man, pataong Kanyang mga minamahal. Halina kayo, mga minamahal, magnilay, magbulay, naganap sa inyong mga buhay. Walang dilit, ibang ganap, kundi ang Ama ng lahat, siya ang sa inyo'y bumuhay. Handa niyang kayo'y lingapin, kayo ay Kanyang aliwit pagalakin. Kaya't halina kayo, magpuri kayo sa Kanya. Pasalamatan ninyong lahat ang sa inyo'y natatanggap. Anumang uri na naging buhay nyo, nakikita niya, batid niya ito. Kaya sa inyong mga tinataglay, huwag niyong kaligtaang mayroon kayong Ama, Ama na kung tawagin. Allah, Jehovah, Yahweh, El Shaddai pa, at sinasabi pang Adonai, Panginoon ko at Ama. O tao, ano mang tawag mo, ang mahalaga, tapat sa puso mo. Kapag sinamba mo, gawin mong totoo, sapagkat siya'y totoo, tapat sa inyo. O Yahweh, ano man ang nasang itawag mo, gawin mong marapat, na tapat sa puso mo. Kapag sinambit mo, may galak na totoo, habang binibigkas mo ang papuri sa Kanya. Pagkat ika'y anak niya, kilalang kilala. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Napakadakila po niya. Masaya po ba kayo? Kumusta ka na, anak? Kumusta na? Panaligan mo. Sige nga, galaw-galawin mo. Kumusta? Meron pa ba? Ha? Wala na. Ito. Meron pa ba? Wala na. Magsalita ka nga. Amen. Sabihin mo nga. Sigaw mo ba? Malakas na. Buhay po ba ang Diyos? Yan ang Diyos na kumikilos. Kahit walang iniinom, nagagamot ka.
Kahit tubig lang ang dumadampi sa iyong balat, naghihilom ang iyong ugat. Gumagana, 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 gumagalaw. Buhay ba ang Diyos? Sa makatwid, hindi tao ang kumilos sa iyo. Hindi tao ang gumanap sa iyo. Kaya kung nakilala mo, ay babasahin ako. Kayong lahat na pinagagaling ng Ama. Mango tayo kay Juan. Pagkatapos nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan, "Magaling ka na ngayon. Huwag ka nang magkakasala at baka may mangyari sa iyo na lalo pang masama." Ito ang hindi kayang tanggapin ng tao. Ito ang hindi kayang masunod ng tao na kapag pinagaling ay susunod sa sinasabi ng Kristo. Kundi marami ang gusto'y gumaling lamang, subalit ayaw magbago. Buhay ba ang Ama? Kapag batid mo, hindi ka sa gamot gumaling, hindi ka sa kung anuman gumaling, kundi ikaw ay gumaling sa kaparaanan ng Diyos na bumuhay sa iyo, salita niya'y hanapin mo, gawa niya'y isabuhay mo, at manalig kang sa bawat pagtalim at pagsunod mo, kundi ka pa mamamatay. Ika'y kanyang bubuhayin na may galak, na may kapayapaan, sapagkat habang hinahanap mo ang kanyang katwiran at sinusunod mo ang kanyang kalooban, lalo kang nasisiyahan, anuman ang iyong buhay, mahirap, katamtaman, o mayaman. Buhay ba ang Ama? Kung minsan, sasabihin ng tao, ba't pinagaling na po ako? Ba't ngayon ay may sakit uli ako? Mamahal, sa doktor mo yan itanong. At sasagutin kay sasabihin, "Bay talagang ganyan. Hindi natin pwedeng panatilihin na ganyan ka." Kaya po kunching mo tanungin, "Aba, huwag kang magreklamo. Ang tao'y sadyang ganyan. Tumutubo ang gustong tumubo. Ang mahalaga, nang pinagaling ka, di ka na nagkasala. Dahil di ka nagkasala, ano man ang pinalit na sakit ngayon, pagagalingin ka pa rin." Buhay ba ang Diyos? Tama ba? Subalit, kung kaya naging daan na muli ka nagkasakit ay nakalimot at nagkasala ka, paso yata yung pangako mo. Kaya, parusa yan sa'yo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga mahal, masaya po ba ang buhay? Kung masaya ang buhay, sadya pong totoo yan. Wala pong hindi sasaya sa buhay ng tao kapag, tingnan mo nga, yan, talagang dapat lagi kang masaya. Magaling na siya. Purihin ang Ama. Yan ang talagang napaka-imposible. Talagang napakita. Tingnan mo nga siya, kahit mayaman ang anak niya, hindi niya ginustong mawala, no? Doon niya'y nasa. Kaya, hindi ginamit ang yaman, ginamit ay pananalig, nawala ang sakit. Buhay ba ang Ama? Bakit pinagaling siya? Ba't nawala? Upang patotohanan naman na may mga tao kasi, pag may kayamanan, pinangangalanda kay yaman, kaya ko kang magpagamot kahit siya. Kaya ko. Subalit, mayroong sadyang, kahit na may pera ako, basta sa Panginoon lang ako. Buhay ba ang Diyos? Kaya, dito ka anak. Sapagkat
Kung sa iba-iba nun, sasabihin, ko eka, mayaman eka yung anak mo, ano sasabihin ng tao? Tao agad ang inintindi. Para namang lahat ng ginagamot agad gagaling at pagdakay gumaling. Mamahal, mapalad ang tao na di inintindi ang sasabihin ng kapwa niya, kundi ang iniisip niya kung ano sasabihin ng Diyos niya. Buhay ba ang Diyos? Sapagkat nahihiya ka sa tao, kataasan na lang yan, kayabangan lang yan. Ang dapat mong kahiyaan, ang Diyos na di mo nakikita, subalit kilala ka. Buhay ba ang Diyos? Marami nagsasabi, naku, kaya ako ginawa eka yun. Alang-alang na lang eka, dahil gusto eka ni ganito, gusto nung ganun, gusto. Pero siya, sabi niya, ay, gusto ng anak ko, paano? Sabi ko, hindi, eka, doon na lang. Pinakita naman. Subalit, huwag naman po sabihin nyo, di na kayo mamamatay, ano? Sa takdang panahon, sa kalooban ng Ama, ay talagang lahat ay babalik doon. Kaya lang mapalad ka, sapagkat maligaya ka. Buhay ba ang Ama? Kaya, ano ngayon ang palagay mo? Taong nag-iisip, nagsusuri sa gawain ito. Tao ba ang may gusto? Tao ba ang nagbigay? Tao ba nangangalandakan? At tao ba ang tumutupad? Kung palagay mo'y tao, kawawa ka. Kung palagay mo'y hindi, sino kaya? Kung di mo pa rin kilala, kawawa ka pa rin. Subalit kung kilala mo, tamang-tama. Kung ang Diyos na kinilala mo ay sasayo, ikaw rin maaring may maganap na hiwaga sa buhay mo. Buhay ba ang Ama? Katotohanan ang sa akin tinuturan, sumainyo ang kapayapaan. Nagkarameneyahanam. May tanong po ba kayo? Kumusta ka na, anak? Anong pangalan mo? Ha? Ano? Isabel ano? Ha? Hindi ko marinig lakasan mo nga, anak. Isabel de la Rosa. Wow, may kakilala akong de la Rosa. Ilan taong ka na? Ilan taong ka na? Ilan? 19. Kailan ang birthday mo? November 10, 1994. Sino ito? Sino siya? Nanay mo. Anong pangalan niya? Ha? Pagod ka na bang sumagot? Ha? Pagod ka nang sumagot? Ha? Pagod ka nang sumagot? Pagod ka nang sumagot? Ha? Hindi pa. Ha? Taga saan ka? Ay, ini-interview ako. Hindi. Ginagamot kita. Sino nang gagamot sa'yo? Tama. Nasaan? Nasaan? Nasaan ang gumagamot sa'yo? Tama. Nakikita mo ba siya? Ha?
Ano itsura niya? Ha? Ha? Nasa harapan mo na. Mapalad ka. Kamusta ka na? Mabuti ka na. Tumayo ka nga. Kamusta? Maglakad ka nga. Bumalik ka nga, anak. Bumalik ka. Anong pangalan mo? Ha? Ano nga? Nalimutan ko na. Anong pangalan mo? Sabihin mo, nalimutan ko eh. Ha? Isabel de la Rosa. Ilang taong ka na? 18. Anong birthday mo? Taga saan ka? Anong pangalan nun? Oo nga, nanay mo siya. Anong pangalan? Ha? Sabihin mo nga, amen. Lakasan mo nga, anak. Amen. Lakas mo pa. Lakas mo pa. Ha? Nahiya ka? Sige, lakad ka pa nga. Sambalik pa. Balik, Isabel. Kumusta ka na? Mabuti na? Ha? Tutulog ka na, ha? Kakain ka na? Oo. Natutulog kang gising. Kumakain kang matabang. Ha? Ano? Ano? Nabasa ko na sa isip mo. Sino nakabasa? Kaya, magaling ka na ba? Ha? Nagamot ka na ba? Ginamot ka na ng? Tingnan mo yung taas. Ano tawag dyan? Ha? Anong tawag dyan? Ha? Anong tawag? Ha? Bulong mo sa akin. Anong tawag dyan? Oo.
Ito, anong tawag dito? Simbahan? Anong tawag doon? Bubong. Siling. Huwag kang laging gumagano ha. Nakikita kita sa inyo eh. Sabi mo. Tama ba? Ha? Bakit ka nakikita? Bakit ka nakikita sa inyo? Ha? May maitim. Dami mo namang nakasikwintas-kwintas. Sige. Kailangan mo ba yan? Ha? Buka, kailangan mo ay manalangin. Sige. Kung minsan ang tao kaya nalilito, marami ang sinasabi. Ikaw ay kaya na ganito, ikaw ay na ganyan, ikaw ay kaya na ganon. At kung walang salapi ang tao doon na mananahan sa sinabing iyaon, paano kung nagkaganon ang taong iyaon nang dahil sa pag-iisip at hindi dahil doon sa sinabi? Nakatatak na yun sa isip, nakatatak na yun sa puso, gagawin na yun lahat kung ano pinag-uutos. Paano kung dapat ay hindi na? Hindi yun gagawin, kundi dapat ay tulungan, ipanalangin, aliwin, nang sa gayon ang isip ay mapatag, mapayapa, at mawala ang kaibang pumapasok sa diwa. O mga mahal ko, pag nilayan nyo ito, katotohanan ang sa'ki tinuturan. Di lahat ng may sakit ay sakit niyang matatawag, kundi kulang lamang sa paglapit sa Ama, pagkilala at pagtanggap sa Kanya. Kaya gawin niyong lumapit at kailanman ay hindi kayo magugulapi ng anumang pag-iisip. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekaramaneyahana. 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 Buhay po ba ang Diyos? Isabelo? Ay, 3 star. Nalaglag. Kunin mo yung isa, anak. Kainin mo na yan, ha? Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalang. Mayroon kang magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo.
manalig, umangkin at tanggapin. Buhay po ba ang Diyos? Kay buti na Ama, kay dakila niya, wagas at tapat kung umibig siya. Madaya si Buntis. Paano po yan? Maaga tayo natapos. Mayroon po kami pupuntahan. may uling pupuntahan. Kaya, may bukas pa sa inyong buhay. Magtiwala na sa pina may magagawa ang Ama. Yan ang dapat ninyong panaligan. Pagtiwalaan niyong tuwiran na may buhay. Kaya kayo ay manalig, magtiwala at manahan sa kanyang magagawa na walang imposible sa lupa. Kaya kayo po ay may bukas pa. Uwi na tayo. Mga minamahal, pasensya na po. Talagang nagkasunod-sunod ang schedule. Talaga po na Lunes, Martes. Pwede po ba uli? Wala na pong bendisyon sapagkat may misa po tayo mamayang alas 6. Kailangan po kaming makapag-alay ng panalangin dun sa aming pong kapatiran na asawa ng alagad na pumanaw na po. Binawi na yung pahiram na buhay, ililibing na po bukas. Di pa kami nakakapakipag-isa sapagkat kahapon ay iba naman po ang aming tinunguhan, ginampanan. At hindi po kami maaari kahapon dahil oras na rin po nang kami makauwi ay anong oras na. Hindi na po pwede at malakas din ang ulan gabi. Kaya parti-parti po ang ating gampanin. Kung maaari po, kayong lahat magtiwala ang ganap, manalig na ganap, na di man po kayo nabasbasan, ang Diyos naman ang sa inyo ay lilingap. Tama po ba? Tama po ba? Kaya sa inyo pong lahat, sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong taglay ang galak sa puso nyo. Ang pananalig na matapat ay itimo at manahan sa inyong isip, sa inyong damdamin, upang sa gayon, ang bawat imposible na naging posible na magagawa ng Amay kamtin nyo. At ang bawat inyong hinaing at daing, kayo'y kanyang dinggin at huwag biguin. Sa inyo pong lahat, pagpalain kayong ganap. Tayo na po. May misa po